Tayo po'y magsisimula na ng ating pangkaraniwang pagpupulong ng kagalang-galang na Sangguniang Bayan sa pangunguna po at pamumuno ng ating kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan, tagapangulo. Tayo pong lahat po ay tumayo. Maraming salamat, Sek. Magandang umaga po sa ating mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ganon din po sa ating ibang mga kasama at sa ating ibang bisita. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang PPSK Konsehala Angela Salombides. Magandang umaga po sa ating lahat. Simulan po natin ang ating pagpupulong sa pambansang awit ng Pilipinas, Lupang Hinirang. Itaas po natin ang ating presensya sa ating Panginoon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagkukumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng katarungan na may taguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan at makatulong at sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Nawa ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat ng walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya ay basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po nating bigkasing the Philippine Councilors League. I am a Philippine Councilor mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as a guiding principle of my official act. As I tread the pathways of local legislation, may Almighty God, my mind and heart, that I shall be true to my constituents and the Filipino people. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na miyembro ng Sangguniang Bayan. Ang atin pong kalihim. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo Danilo Lalunyo Liwanag. Maraming salamat po sa ginataang manok. Ang ating pong katitikan po ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan, Quezon na ginanap noong Oktubre 6, 2025 sa Sangguniang Bayan Session Hall ay naipamahagi na po sa lahat po ng mga kagalang-galang na miyembro ng ng konseho. Kung kaya po ito hinihiling ko na mapagtibay na sa pamamagitan po ng ating pong Vice Chairman ng Rules. Walang iba po kundi si kagalang-galang Reby Aquino Masangkay. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa atin pong kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag,
sa akin pong mga kasamahang miyembro ng Sangguniang Bayan, Secretary Bong, at sa lahat po ng ating mga kababayan, magandang umaga po. Hinihiling ko po na mapagtibay ang ating nakaraang minutes of meeting at tayo naman po ay may mga kopya na through email. Kung kaya po hinihiling ko na ito ay mapagtibay na. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating mga nakaraang katitikan ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na po itong pinagtitibay. Maraming salamat po. Sa kadahilanan po ang ating pong chairman po ay OB ngayong araw na ito. Ang ating pong mga pag-uusapan po sa kapulungan ito ngayong araw ay ang resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar, Municipal Mayor, to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a Memorandum of Agreement with Southern Luzon State University Judge Guillermo Eliazar Campus, represented herein by its college administrator Edsel P. Pardan, for the conduct of the regular annual career development support program and labor education for graduating students. Another resolution approving the and granting the accreditation renewal of 2 civil society organizations in the municipality of Tagkawayan, Quezon, and to be included in the expanded Municipal Development Council. Meron pong karagdagan po ito, yung Agos po ng Pag-asa, bali 3 na po ito. Kapag siyang nagpapatibay ng isang kahilingan, ang pambayang liga ng mga barangay sa Sangguniang Bayan at sa Punong Bayan ng Tagkawayan, Quezon na magkaroon ng samahan ang mga lupon ng mga barangay ng Tagkawayan at madagdagan o magtatag ng federasyon ng mga lupon sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. Isa pa pong resolution approving the ordinance number 001-2025 na may pamagat na isang kautosang pambarangay na nagtatakda ng taunang pagdiriwang ng Saniyam Festival, Gulay, Prutas, Palay at Niyog Festival, pagpapahalaga sa pinagkukunang hanapbuhay ng mga taga-barangay San Diego, Tagkawayan, Quezon at naglalahad ng mga panuntunan at tungkol dito. Dadagdag na rin po natin, lahat naman po yata po ay may kopya na po ng mga unfinished business para po may schedule na natin kung kailan po ito didinggin at kung kailan po ito ipapasok po sa iba't ibang mga committee meetings. Ayun lamang po. Magandang umaga po sa atin lahat. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Good morning po sa atin lahat. Renewal po ng dalawang CSO. Ito po ay ang San Vicente Hog Growers Association, samahan ng maliliit na mangingisda ng Rizal. At ang isa naman po ay new. Ito po yung Agos ng Pag-asa Katagian Irrigators Association Incorporated ng Barangay Landing. Mungkahi po ng pagtitibay sa ating pong dalawang renewal at isang bago na CSO. Pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutod? Kung wala po, ay atin na po itong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Maraming salamat po sa ating tagapangulo at sa mga kasamahan ko sa buo ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan. Good morning po sa inyong lahat. A resolution authorizing Honorable Luis Oscar T. Eliazar, Municipal Mayor, to enter for and sign in behalf of the Municipal Government of Tagkawayan, Quezon, a Memorandum of Agreement, MOA,
with Southern Luzon State University, Judge Guillermo Eleazar Campos is LSU GSE, represented herein by its college administrator, Echil Pardan, for the conduct of the regular annual Career Development Support Program, CDSP, and Labor Education for Granting Student League. Resolution po para sa authorization sa Memorandum of Agreement ng ating kagalang-galang Mayor Carlo Eleazar, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Mayroon po bang paglilinaw? Pagtutol? Kung wala po, ay atin na po itong pinagtitibay. Thank you po. Kagalang-galang Konsehala ABC Tilit Guban. Magandang umaga po sa atin lahat, sa ating pong presiding officer. Ito po isang resolusyon ng kahilingan ng Pambayang Liga ng Tagkawayan Quezon na magkaroon po ng samahan, pagbuo ng samahan, ng mga lupong tagapamayapo sa bayan, pamayapa sa bayan po ng Tagkawayan. At magtatag ng federasyon ng mga lupon sa bayan ng Tagkawayan. Kasi po sapagkat po alinsunod sa itinadhana ng katarungang pambarangay law, Batas Pamasa bilang 697, ang mga lupong tagapamayapa sa bawat barangay ay may mahalagang tungkulin sa pamamayapang pagresolba ng mga sigalot sa pamayanan. Sapagkat may pangangailangan na pagtibayin at pag-ibayuhin ang koordinasyon, palitan ng kaalaman, pagsasanay at ng mga kasapi ng lupong tagapamayapa mula sa iba't ibang barangay. Sapagkat sa pamamagitan ng isang organisado at formal na samahan ng mga lupong tagapamayapa at sa antas ng bayan, mas mapapalakas ang implementasyon ng katarungang pambarangay at maragdagan ang kahusayan ng mga lupong sa pagpapaganap ng kanilang tungkulin. Kung kaya sa mungkahi ni Kapitan Edgar G. Cantos ng Barangay San Francisco na pinangalawahan ni Kapitan Kevin Salamat at sinang-ayunan ng lahat ng kapitan ng Liga ng mga Barangay. Na ipinasya na tulad dito ay pinagpasyahang pagtibayin ng Pambayang Liga ng mga Barangay ng Tagkawayan, Quezon na ito ay maparating sa sangguniang bayan at sa punong bayan. Pinatutunayan ko na ang siping ito'y totoo. Yun lang po, Mr. Chair. Mungkahi po ng pagtitibay ng kapasyahan ng samahan ng Liga ng mga Barangay sa ating bayan na magkaroon at magtatag ng federasyon ng mga lupon sa bayan ng Tagkawayan. Pinangaluhan ng kagalang-galang ng mga sangguniang bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eleazar. Magandang umaga po, Ginoong Tagapangulo at sa ating mga kagalang-galang na sangguniang bayan members. Sa ilalim po ng Kultura at Turismo, Komitiba ng Kultura at Turismo, ako po ay nagmumungkahi na mapagtibay ng sangguniang bayan ang kahilingan ng Barangay San Diego na may kautusan bilang 001-2025 na may pamagat na isang kautusang pangbarangay na nagtatakda ng taunang pagdiriwang ng Saniyang Festival o Gulay, Prutas, Palay at Niyog Festival. Pagpapahalaga sa pinagkukunang hanap buhay ng mga taga-barangay San Diego, Tagkawayan, Quezon, at naglalahad ng mga panuntunan at tungkulin ukol dito. Pagtitibay ng kautosang pambarangay ng Barangay San Diego para sa kanilang Saniyang Festival, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin na po itong pinagtitibay. Maraming salamat po.
Kagalang-galang Konsehala Ribi Masangkay. Maraming salamat po. Bilang pansamantalang tagapamuno po ng komitiba ng ikagalang-galang Konsehal Port, open na po tayo para sa unfinished business. Ginoong tagapangulo, para po sa komitiba ko ay ako po ay magpa-aabiso na lang po sa ating kagalang-galang na sekretary sapagkat ang magiging resource speaker po natin ay galing pa lamang po sa seminar. Maari pong marami pang ginagawa siya sa kanila pong tanggapan sa RHO. Kung kaya po, ipapaalam ko na lang po sa ating minamahal na Secretary to the Sangguniang Bayan. Maraming salamat po. Opo, yung 4 po. Sabay-sabay na po yan. Yung isa lang naman po dyan ang may penal clause. Yung 3 po ay panay consultation lang naman po yun. Hindi na po kinakailangang marami pang imbitahan. Maraming salamat po. Noted po ng ating masipag, maasahang kalihim. Other matters po. Kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Chair, katugsong pa po ito no, sa unfinished business. Nais ko lang pong ipasok yung aking PNP Ordinance for second reading. Dumaan na po ito sa public hearing at saka po sa committee hearing. Second reading po. Mr. Chair, yung po sa number 10, yung an ordinance mandating all businesses po. Second reading para po sa number 10 ng ating unfinished business, an ordinance mandating all businesses. Sponsored by our Councilor Leo San Buenaventura. For second reading. Sec. Yes po, pinapakuha ko lang po yung pinapakuha. ordinance po. Ito po yung tungkol po sa ordinance mandating all businesses operating within the territorial jurisdiction of Tagkawayan, Quezon engage in the manufacturing, selling, or distributing PNP uniforms, insignias, and other accoutrements to secure PNP certificate of conformity and prescribing penalties for violations thereof. Copy of the ordinance, please. Thank you. Okay. Whereas Section 16 of the Local Government Code of our Republic Act Number 7160, also known as the General Welfare Clause, provides in part that every local government unit shall ensure and support the maintenance of peace and order within the respective territorial jurisdiction. Whereas Executive Order Number 207, entitled Regulating the Manufacture, Sale, Distribution of the Use of PNP Uniforms, insignias, and other accoutrements, was signed on October 4, 2000 to control and manage the unauthorized manufacture, sale, and distribution of PNP uniforms, insignias, and other accoutrements. Whereas Executive Order Number 297 imposes as penalties the immediate closure of establishment, cancellation of business licenses or permit, condemnation, seizure, and forfeiture of unauthorized items, and imposition of reasonable fines for violations of the said order, all of which could be undertaken by the local government units concerned. Whereas in 3 September 2020, the Philippine National Police Directorate for Research and Development has issued DRD Standard Operating Procedure number 2020-001, prescribing the procedures and guidelines in handling of samples of PNP uniforms accoutrements to ensure the integrity of the submitted samples as basis for issuance of certificate of conformity. Whereas the unauthorized manufacture, sale, use, and distribution of PNP uniforms, insignias, and other accoutrements imposed
serious concerns since such symbolic PNP identifiers, instead of providing comforting sense of security, could be used by lawless elements in the commission of crimes within the municipality. Okay. Whereas, considering that the PNP National Headquarters sits within the territorial jurisdiction of Tagkawayan, Quezon, and there are a number of business establishments that engage in the manufacture, sale, and distribution of PNP uniforms, insignias, and other accoutrement, there is a dire need to enact a corresponding municipality ordinance to mitigate or even eradicate the proliferation of the unauthorized PNP uniforms and commissions of illegal activities within Tagkawayan, Quezon. Now, therefore, on motion of Councilor Leo San Buenaventura, resolved, as it is by resolve, to enact an ordinance mandating all businesses operating within the territorial jurisdiction of Tagkawayan, Quezon, engage in the manufacturing, selling, or distributing PNP uniforms, insignias, and other accoutrements to secure PNP certificate of conformity and prescribing penalties for violations therefore. So ang ating po mga penalties po dito, failure to secure PNP certificate of conformity or present the same during inspection shall warrant the issuance of appropriate notice of violation upon finding that the establishment continuously violates pertinent provisions of this ordinance. The BPLO may either order the suspension of the business operation, revocation of the business permit, or closure of the business establishments, depending on the nature of violation committed. In case of violations found during the aforementioned inspection for failure to present competent proof of authority to deal with PNP uniforms, insignias, and other accoutrements, the items found herein shall be seized and confiscated, subject to proper disposal, without prejudice to the revocation of business permit and the filing of appropriate administrative or civil or criminal case. Any violator of the aforementioned provision shall be imprisoned of a fine or a fine of 2,500 pesos and imprisonment of none or not exceeding 6 months or both, and at the discretion of the court. 50%, one-half of the fines, penalties imposed to violators of which shall accrue to the Tagkawayan Police Force to defray the cost of operation, implementation, and surveillance. The Municipal Treasury Office shall prepare a statement of collections, receipts as a result of fines, penalties imposed thereof. Yun lamang po, pwede na po at open na po sa discussion po ang mga kagalang-galang na konsehalis ng bayan. Maraming salamat po sa ating kalihim, sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, sa author po ng ating proposed ordinance. Open na po ito sa kanyo pong paglilinaw at mga pagtatanong sa ating pong sponsor ng ating proposed ordinance, Konsehal Leo San Buenaventura. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliasar. Ito po ay dumaan na sa commenting hearing kung saan po andun rin po kami at ito po ay napag-usapan naman na po. So, inumungkahi ko po na mapagtibay na ng Sangguniang Bayan ang ordinance ni Kagalang-galang, na proposed ordinance ni Kagalang-galang Leo San Buenaventura, na may titulong, An Ordinance Mandating All Businesses Operating Within the Territorial Jurisdiction of Tagkawayan, Quezon Engage in the Manufacturing, Selling, or Distributing PNP Uniforms,
insignials, and other accoutrements to secure PNP certificate of conformity and prescribing penalties for violations thereof. Ayon po sa sponsor ng pagtitibay ng ating sa ikalawang pagbasa ng panukalang ordinansa ay napag-usapan na daw po sa komitiba at sa iba't ibang level ng pag-uusap. Minumungkahi po, matapos ang pagpapaliwanag sa nasabing panukalang ordinansa, minumungkahi po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar ang pagtitibay o pagpapasa sa ikalawang pagbasa na nasabing proposed ordinance. Pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero, paglilinaw, kagalang-galang, kung ganun po ang sa ikalawang pagbasa, matapos pong mapangaluhan ng kagalang-galang ng Sangguniang Bayan, Konsehal Bomel de Vero, nang wala pong ibang paglilinaw, ay atin na pong pinapasa sa ikalawang pagbasa. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Good morning po ulit, Mr. Presiding Officer. After thorough study and discussions within our committee, we have recognized the importance and benefits of this proposal for our town. Therefore, on behalf of Committee on Children, Women and Children and God, I respectfully recommend proposed ordinance be advanced to second reading for further discussion and careful deliberation by the body. Mr. Presiding Officer, ang God Code po ay parang codification of general ordinance. So, medyo mahaba-haba po ito. Kaya kung inyo pong mamarapatin, okay lang po ba na magbigay na lang po ako ng executive brief? On behalf of the Committee on Women and Children and God Committee, I rise today to present the proposed ordinance entitled the Gender and Development or the God Code of the Municipality of Tacloban. The purpose and intent of this ordinance is to institutionalize gender and development in our local policies, programs, and services. Through this code, we aim to promote equality, protect the rights of women and marginalized genders, eliminate discrimination, and ensure the development opportunities are accessible to all. This measure is anchored on a solid legal basis. It is in line with the 1987 Philippines Constitution, particularly Article 2, Section 14, which recognizes the role of women in nation building. It is also supported by Republic Act 7192, or the Women and Development in Nation Building Act, Republic Act 9710, or the Magna Carta of Women and Republic Act 11313, or the Safe Spaces Act, as well as the Philippine Plan for Gender Responsive Development and related executive order. A fellow legislator, this is not just an ordinance, it is our commitment to justice, equality, and development for all. I humbly seek your support for this approval. Thank you very much. Mungkahing pangalawang pagbasa po sa ordinansa na enacting the Gender and Development God Code of Tagkawayan, Quezon. Dahil po sa napakahaba ng ating panukalang mga article, ay binasa na lang po ng ating kagalang-galang na sponsor para sa God Code of Tagkawayan ang ilang mga mahalagang artikulo. Open for deliberation, clarification. Vice, ako po'y natutuwa laang at nung inilagay po natin lahat yung unfinished business, ang dami po nating naapurbahan kaagad. Yun nga lang nangangataranta na po. May gurang din po akong kasama. Ako gusto ko na rin tumayo. Yung aking mga kopya, Ate Onday, please. Yung mga kopya po ng mga... Kopya, napakakapal niyan. Marami pa po Andito na lahat. Nasa kalala, okay. Na dahil naman sa kita natin na talaga makapal, mauubos ang ating oras. Ito naman ay naipadala na sa inyong mga kopya. Hiniling na lang ng ating kagalang-galang na sponsor ng nasabing panukalang ordinansa ang ilang mahalagang bagay. Mayroon pa po ba kayong liliwanagin?
Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Thank you po, Mr. Chair. Kung wala na pong paglilinaw sa atin pong kapulungan, ang inyo pong lingkod ay mumungkahay na maipasa na po ang an ordinance enacting the Gender and Development Guide of Tagkawayan, Quezon. For second reading, yeah, sorry. For second Sa malinaw po na pagpipresenta ng ating kopya ng ating panukalang ordinansa at matapos ang ilang mga pagpupulong ay minumungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro na ipasa sa ikalawang pagbasa ang panukalang ordinansa. Pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Pipis kay Angela Salumbides. Pasado po sa ating ikalawang pagbasa. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat, Mr. Chair. Parte rin po ng unfinished business. Ang isa pong proposed ordinance, an ordinance on collection of corresponding barangay clearance fee in the application for any business-related transaction. Dumaan na rin po sa komitiba at public hearing ay bukas na po para sa second hearing at second reading at naipasa na rin po ito sa mga emails ng ating pong mga kasamahan. Second. Number 6. Panukalang ordinansa po para sa collection of corresponding barangay clearance fee in the application for any business-related transaction. Open for deliberation. Second reading. Kagalang-galang Konsehala Ribi Masangkay. Maraming salamat po sa pagkilala. Meron na po ba tayong query po, parliamentary inquiry? Meron na po tayong bagong kopya ng ordinance po na binabanggit. Sapagkat nung pong magkaroon tayo ng panauhin ay may ipinatatanggal po ang ating MPDC doon po sa ordinansa na yun. Kung kaya po ako ay nagre-request ng bagong kopya for checking lang po. Maraming salamat po. Meron ba? Revise ito. Pero may kopya sila, sir, ma'am. Yung pong revise proposed ordinance matapos po ang pagdadagdag at pagkakaltas ng ating mga naging resource person ay siguro po ibabasahin. Ilang pages ba, Sec? Dalawa lang po. Okay. Okay. On motion of Councilor Alexander A. Sandro, duly seconded by anybody, resolved as it hereby resolved to enact an ordinance on collection of corresponding barangay clearance fee and the application for any business-related transactions. Ang coverage po, Section 1, the policy applies only to the issuance of barangay clearance of business permit and zoning clearance as a requirement for the issuance of building permit at the municipality. Other clearances for other purposes shall be obtained at the barangay. Ito po yung dumating po doon, yung idinaan po doon sa public hearing po, kung maalala nyo. I-gist ko na lang po, talaga pong ang munisipyo po ang maniningil po ng barangay business clearance po, hindi po ang barangay. Ngayon po, pagkasingil po ng barangay ay ng munisipyo, ay ibabalik naman po yung amount sa barangay. Tapos po, ang kinakailangan po doon ay meron po silang revenue code na isasubmit po para po sa integral part po noong authority. Tapos po, i-authorize po na gamitin po ang e-signature ng kapitan. Yun lang po halos po ang laman po ng batas. Kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Maraming salamat, Mr. Chair. Paglilinaw lang po. Sec, yan ba pong ating ordinansa na yan? Alin po kaya sa mga business sector na lang sinusunod? Nung 1990 pa ba o yung kasalukuyan? Pagka po ganito po at ngayon po ginawa, edi yung ngayon po. At saka po yung darating pong 2026 po registration ng business.
Kasi ang sinusunod pong capitalization, noong 1990, 30,000, barangay ka lang kukuha ang capitalization mo. Wala na po ngayon po nun, Kaya nga po. Pero ngayon, yung 30,000 na yun, napakaliit na po na kapital nun sa barangay. Sa mga grocery, kung anumang negosyo. So, dapat ma-upgrade na rin po natin kasi nung ganun pa lang yung kapital, sa barangay lang. Ngayon, kung ang capitalization po natin is 500,000, dapat sa munisipyo at yung sa barangay na pag maliit yung kapital, sa barangay na lang. Mr. Chair, para po lang sa kalinawan po, yun pong barangay business clearance lang po ang pinapakialaman po ng munisipyo. Barangay business clearance po. Ngayon, kung halimbawa po may lalapit po sa munisipyo na kukuha ng barangay business clearance, yun lang po ang bibigyan. Ang implementation po nung amount sa barangay stays in the barangay. Kung kailangan bang kumuha ng barangay business clearance o magnegosyo, kailangan bang lagyan ng tasa kung magkano yung dapat nilang bayaran, it's up to municipal government po. Tapos kung ano po yung makukuhang pera ng municipal government will be returned to barangay po as part of their revenue. Yung pong doon po sa issue tagapangulo, hindi po yun sa issue po ng kung sino po ang kukuha po nung kikitain sa pagpaparehistro po ng kanilang negosyo. Business clearance lamang po. Hindi po business permit. Ang business permit po, hindi rin pwede ang yung pong barangay clearance po ay iba po sa barangay business clearance. Yan po. Collection of barangay clearance P lamang po ang pinapasok ng ating panukalang ordinansa. Mayroon pa po bang karagdagang paglilinaw? Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vera. So, salamat po, Mr. Chair. So, pag sinabi po natin barangay clearance, ano po? Naka-indicate po dun kung magkano yung kapital mo. Di po ba? So, dapat, kung may kapital tayo dun, meron tayong batayan kung halimbawa kung 30,000, 50,000, 100,000, saan ba kukuha ng business clearance or diretso na dito sa munisipyo? Yun lang po ang paglilinaw, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Tilit Guban. Magandang umaga po. Paglilinaw po doon, ang pinupunto po ni Kagalang-galang Cons de Vero, meron po kasi tayong batas noon na kapag ka 30,000 below, ang capitalization is sa barangay po kukuha na ng business clearance, business permit. So wala na po yun ngayon. Lahat po na magbi-business, kay 5,000 ang iyong kapital, lahat po tayo ay dito sa bayan magpa-process. Kukuha ng mga permits sa lahat sa mga ahensyang kinakailangan. Nakadepende din naman po doon yung kaukulan nating sa permit. At yung pong batas na amin po na ipinapasa ngayon, pinag-uusapan natin ngayon, yung po yung about business ay munisipyo na po ang kokolek. Yung pong barangay business clearance, lahat po ng may kaugnayan sa business. At within 7 days po naman, 100% po yung papadala saan mang barangay po yung Kabahagi. yes po. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Thank you po, Mr. Chair. Magandang umaga po sa lahat. Yes po, tama po yung nababanggit ni Konsehala Pangulong Tilit Guban. Nais ko lang po idagdag na yung bagay pong ito ay nire-require din po, baka lang po maitatanong mong mamaya, nire-require din po dito ang Barangay Revenue Ordinance kung saan doon po nakalagay yung halaga kung magkano po ang kokolektahin. Doon naman po sa katanungan ni Konsehal De Vero, Mr. Chair, kung papaano yung amount, ano pa pong tawag doon, kung papaano ititreat yung pangungulekta ng amount, ay sa akin pong opinion, ay hindi po siya nakapaloob sa specific ordinance
na ipinapasa po natin ngayon. Basta ito po ay barangay clearance fee lang in the application of business-related transaction. Doon po sa paghihimay kung papaano yung amount ng pangongolekta ay hindi po siya nasasakop dito, Mr. Chair. Marami po salamat. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Kasi pagka po tayo ay nangolekta, kinakailangan po may basihan tayo kung meron tayong percentage dun sa ating negosyo. So, hindi po natin pwedeng ipasa dito sa kolektor ng ating munisipyo. Number 2, kung nung una sinasabi ni Consiala Tilit Guban na nung yung unang 30,000 ay hindi na sinusunod. Ano po ang batayan natin na hindi na siya sinusunod? Kasi ang akin lang po dito, Mr. Chair, yung mga maliliit nating negosyante, pag kukuha dito sa bayan ng business permit, hihingan pa yan ng fire, hihingan niya ng garbage fee. Lahat ng charges, ibibigay na. Kung yung capital ay 20,000 pesos, doon na lang mapupunta, Mr. Chair. Yun lang naman po ang sentimento ng inyong lingkod. Salamat po, Mr. Chair. Meron pa po bang karagdagang pagsagot sa katanungan ng sa punto ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero? Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Karagdagan lang po dun sa katanungan ni Roberto De Vero. Kailan po ba ipinatigil yung 30,000 na dapat ay sa barangay ko ay exempted na yun eh. Yung dati nun eh. Kailan po ba yan ipinatigil? Kasi ang alam ko po ay parang tuloy-tuloy pa rin yung nagninegosyo sa mga barangay na 30,000 ay hindi na nga sila tumutubos. Apo. Mr. Chair, pwede po ako mag-ano lang? Para po sa ibang mga katanungan ng ating mga kagalang-galang na sangguniang bayan ay atin pong binibigay ang atin pong kalihim. Salamat po. Wala man pong nagsasabi po, itinigil po yung 30. Kanina lang po nung nagsasalita kayo, merong 30 pababa, may 30 pataas. Wala pong ganun. Kaya nga ho nire-require po ng revenue code na gumawa ang isang barangay. Ngayon, pag gumawa po tayo ng isang barangay, ang isang negosyong sari-sari store ay papatawan ng ganito laang na barangay revenue. Yun po yun. May McDonald's kang malaki, nasa barangay Munting Parang, yung iyong revenue ay bibigyan ka sa small, medium, large. Tama po ba? Yun lang po yun. Kaya po malalaman po doon, sa pagsingil po ng munisipyo, malalaman po doon kung magkano laang yung tamang sisingilin sa atin po bawat barangay. Yun lamang po yun. Wala po nagsasabi po na 30 below barangay, 30 up munisipyo. Ngayon po lahat po ay 30 below, either 5,000 lang ang iyong gross capital. Kung magninegosyo ka po, kukunin lang po yung barangay business clearance lang po dito sa barangay, sa munisipyo, basing on the revenue code. Kung ang iyong capitalization ay 5,000 lang, subject lang po doon sa amount ng 5,000 lang ang sisingilin po ng munisipyo. At ibabalik rin naman po sa barangay. Yun po yun. Wala po sinasabing inalis yung 30 ba, pababa, 30 pataas. Wala po yun. Wala ho yun. Based on revenue code lang po tayo. Nalilito lang po tayo na dahil sinaunan po tayo mga tao ay mga Gen Z na ngayon. Iba na po ngayon. Chinsey. Karagdagan ng paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you, Mr. Chair. Kaya po ganun ang aking naging katanungan ay sang-ayon po yun sa sinasabi ni Konsehala Tilit Guban. Ano po? Pero malinaw naman po na sinasabi ninyo na basta't ikaw ay nagtayo ng isang hanap buhay, kukuha ka ng business clearance sa munisipyo. Yes. Opo. Opo. Clearance lang po. Clearance lang at ang ating, business, ang panamalang barangay ordinansa. permit ay sa barangay.
Tama. That's it. Basta barangay permit sa barangay. Ang business, Hindi, mali. Wala po, Mr. Chair, ulit, ha? Clearance po ang ating panukalang Ulit, ha? ordinansa. Wala pong barangay permit. Bawal ho yun. Barangay business clearance. Clearance. Baka po kayo po yung nakikita po doon sa inyo, yung nawawala po yung barangay. Barangay clearance lang kung ikaw naman po yung mag-a-apply na police. Yun po yun, barangay clearance. Pero pagka po naman po yung barangay business clearance, yan po ay In sa all pagninegosyo. related businesses. Transaction. Ayan yan. So, karagdagang pagpapaliwanag ng kagalang-galang konsehala Tilit Guban. Magandang umaga pong muli. Kasi po nung mga year 20, time po ni Mr. Don pag po ang yung binupunto ni Cons Devero, pag ang iyong capital is 30,000 below, nire-resibuhan po kasi sa barangay. Sa ngayon po, hindi na po pwede yun. Yun nga po, hindi ko lang po makita kung anong year, Basta po may business ka, lahat po ng mga clearances dito po kukunin. At dito ka rin magbabayad ng karampatan kung kakarampot man ang iyong puhunan. Kasi totoo yung sinasabi ni Constantino, may time po talaga na niresibuhan po sa barangay yung below 30,000 kapital. Ayun po. Kaya yung ibang mga kapitan po sa amin, pag kami may meeting, ipinagigiitan, paano pa daw magkukuha ng permit ang maliliit na magninegosyo kung dadayo pa sa bayan. So, batas po yun, wala po tayong magagawa doon. Yan lang po. Maraming salamat po. Kagalang-galang konsehal. Tapos na. Ay, sorry, bukas pala yung mic ko. Konsehala Rachel Eliazar. Magandang umaga po uli. Karagdagan lang po dahil ako po ay umattend doon sa consultation meeting nung proposed ordinance ni kagalang-galang Consander Sandro bilang miyembro po ng committee. Sa akin pong knowledge, pagkakaintindi ko po sa aming napag-usapan, ito pong ordinance na ito ay integration doon sa BOSS. Kumbaga, yung ating business one-stop shop, kumbaga po para mas kumbenyente sa tao na doon na rin sila singilan ng business clearance fee. So, linawin ko lang po, ang business clearance ay business clearance fee, yun po yung sa barangay, at yung business permit, tanging ang local government unit lang po ang nagbibigay ng business permit. So, ito po yung aking pagkakaintindi na siya ay integration sa ating business one-stop shop para po ay maging kumbenyente pag kuha ng permit ng ating mga magninegosyo, mga negosyante. So, yun lang po. Maraming salamat po. Karagdagan ng ating kagalang-galang konsehal Bomel de Vero. Mr. Chair, akin lang pong iniisip kung halimbawa ako bago pa lang mag-uumpisa ng negosyo. Kasi yung ating pinag-uusapan, ordinance sa batas, wala po akong masasabi doon. Pero ako isang negosyante na nangangarap magtayo ng isang negosyo sa bayan ng Tagkawayan. Hindi po, parang pag nakita ko yung ganitong requirements natin, hindi ako papasok. Pero ang buhay po ng isang bayan ay nasa negosyante. Kahit to isang nanay sa bahay na gusto niyo magtinda, kahit na pangbili man lang niya ng asin, magagawa ng isang nanay yan. Kung ang trabaho ng kanyang asawa ay nasa malayo, magagawa niya. Kung ating gigipitin, ang gustong maghanap buhay. Yun lang po, Mr. Chair. Wala hong masama yung ginagawa nating batas. Yung pagpapaaluan sa boss, wala hong problema yon. Kaya lang ho, ang akin lang sinasabi, galing sa akin sa loobin, mahalin po natin yung ating kapwa negosyante. Yun lamang po, Mr. Chair. Kagalang-galang konsehal Sandro. Maraming po salamat, Ginoong Tagapangulo. Muli po magandang umaga po sa lahat. Just for the record lang po and additional information para makita po natin yung counting logic ng proposed ordinance. Sa Section 4,
sa Section 4 po ng proposed ordinance, rate of the barangay clearance to be collected. The rate of barangay clearance fee to be collected by the municipality for the issuance clearance shall be computed in accordance with the subject revenue ordinance. Ibig sabihin po, nag-uumpisa yung pagtatasa patungkol po sa usapin ay sa barangay level. Ang munisipyo lang po ang kokolekta. So kung ano po yung naging tasa base po sa Barangay Revenue Ordinance or revised man o hindi, ay hindi po siya doon nakakonect kung pagdating ng munisipyo, bigla siyang sisingilin ng DTI or kung ano-ano pa man po sa proseso ng pagtatapos ng pagkuha ng business permit. Ang kokolektahin nga lamang po yung clearance, pero based doon po sa roots kung saan nagmula yung computation, ay depende po sa ipapasa ng Barangay Revenue Ordinance ng each barangay. Meron pa nga pong isang punong barangay na nagtanong, limot ko na lamang po, pero tanda ko po, na may posibilidad daw po ba na i-standardize na ang paniningil. Subalit, hindi po magkakaigi. Alam naman po ng ating representante ni Pangulong Ted Guban ay hindi magkakaigi yung iparehas. Ngayon po, kaya nga po requirements bago po ito po yung magiging basis ng pangongolekta ng munisipyo kapag nagpasa po ang bawat barangay ng kanilang barangay revenue ordinance. So, sa barangay level po mag-uumpisa kung alin po yung computation, pagtatasa, classification, sa barangay po talaga. Hindi po munisipyo ang nasunod. Kukolekta lang po ang munisipyo based sa barangay revenue ordinance. Yun lang po, Mr. Chair. Matapos po ang kaklaripika ng ating ng iba nating kagalang-galang ng Sangguniang Bayan. Ang mungkahi po para po sa ikalawang pagbasa, matapos po ang mga klarifikasyon at deliberasyon. Sino po ang pumapangalawa? Ito po ay pinangaluahan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po bang pagtutol? Dagdag paglilinaw? Nasuko na si Sek. Matapos po ang paglilinaw ng iba nating mga kagalang-galang ng Sangguniang Bayan, ang proposed ordinance po ay pinapasa sa ikalawang pagbasa. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Siguro naman po kanina ay naidaos na po ang committee hearing regarding doon sa aral. So, palibasa po, Mr. Chair, lumalim po ang usapan na hindi namin alam ang dulo ng usapan. Ay humihiling na lamang po ako na sa ating ginagalang na punong bayan, Mayor Carlo Eliasar, na malaanan ng pondo ang aral program para sa lahat ng school sa bayan ng Tagkawayan. Reso na. Mungkahi po para sa ating kagalang-galang na punong bayan para sa aral program matapos ang mahabang talakayan kanina. Pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang mungkahi po ay ating pong pinagtitibay. Thank you po. Isa pa po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. An ordinance giving cash incentive for local athletics who will win in Palarong Bayan, Congressional Meet, Provincial, Regional, National, International sport competition together with their coaches and trainers and provide funds for its implementation in municipality of Tagkawayan, province of Quezon. Number 9. First reading ka. Second reading po. For second reading ng ating pong ordinansa sa incentive sa ating local athletes. Yung
Forwarded kasi yung sa committee ba? Na-endorse na po. Ayos na po sa committee yan. For committee hearing na to? Yung committee na po ang magre-recommend po ng second reading. Ordinance, parang si Consel Joe ang may gawa niyan. Ano? Ay, si Consel Sander. Opo. Oho. Ayan. Second reading ngayon. Kung ano po pinapasok na ako ina-advise natin sa Education Committee ang Yan. panukalang ordinansa ng pagbibigay ng cash incentives, talakayin sa susunod na sesyon at magbigay ng kumplitong tala o pahina ng panukalang ordinansa. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Last na po ito at tayo ititindig na po natin ang pagpupulong. At tayo po ay kota na. Kahilingan po sa tanggapan ng Municipal Agriculture na mabisita po ang mga solar dryer. Lalo't higit po yung matatagal na pong naipagawa ng ating pamalambayan at ng tanggapan ng DA sapagkat kapag nagdaraos po ng set ang munisipyo, may mga kababayan po tayo at iba't ibang samahan na nakikiusap na mabisita para mapondohan para po sa repair. Dahil may mga solar dryer po tayo na mga butas na yung flatbed at yung pong, hindi ko lang po matandaan kung anong tawag doon sa nilalagyan ng yung pugon. Kaya po humihiling po ako sa tanggapan ni Ginoong Juanito Panganiban na mabisita ang mga quiet po muna ang ating solar dryer sapagkat ngayon po ay panahon ng tag-ulan. Hindi po natin check kung uulan baga o hindi para po sa pagpapatuyo ng ating mga aning palay. Mabisita. Pangalawa po ay mapaglaanan ng pondo para po sa repair and maintenance. Yun lang po. Marami pong salamat. Mungkahi po para sa kahilingan sa ating MAU para po sa pagbibisita ng mga nasabing mga dryer at mga solar dryer. Ay pinangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Meron po ba ang pagtutol? Kung wala po at maingay kanina, ay inyo po ba nandito? Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Mr. Chair. Ito naman po ay ang inyong lingkod nagpapasok po ng isang resolution adopting the official logo, mission, vision, and core values of the local economic development and investment promotion section of Tagkawayan, Quezon. Kahalin tulad po nung nakaraang linggo sa market management naman po, ito naman po ay sa LIDIP. Resolution po para sa adoption ng ating logo at mga vision ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Jonas Frondoso. Meron po bang paglilinaw sa adoption po ito? Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Isa pong resolution, Mr. Chair, sa ating pong iginagalang na punong bayan, Mayor Carlo Eliasar at Sangguniang Bayan, Tagkawayan, na malaanan ng pundo ang pagpapagawa at pagsasaayos ng daan mula sitio Santo Niño 1 patungong Barangay Manato Central na may tinatayang haba na 500 metro. Pinangalawahan po ang resolution para sa Barangay Santo Niño 1 to Manato Central. Ay pinangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Iminumungkahi ko po na itindig na ang ating pagpupulong sa araw na ito. Maraming salamat po.
mungkahi po ng pagtitindig ng ating pagpupulong ay pinangalwahan ng kagalang-galang Konsehal Atilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong isinasara ang ating regular na pagpupulong.